Hello mga students! Ito na po ang isa pang episode sa ating series ng Lessons in Rack at tayo ay nasa Chapter 8 na. Huwag po kayong bibitaw at agad nating sisimula ng pag-aaral pagkatapos ng ating maikling intro video. Okay, nandito na tayo sa Chapter 8 ng Lessons in Rack na pinamanggatang Accessories. Sa mga nakaraang chapters, natutunan natin na meron lamang 7 basic na components ang isang refrigeration system. 7 basic na components. Ito yung compressor, discharge line, condenser, liquid line, metering device, evaporator, pagkatapos suction line. Ngayon naman, itong mga accessories ay dinadagdag sa system na ito para sa mas magandang takbo ng system. Okay, so yan ang pag-aaralan natin ngayon. Okay, pagkatapos pag-aaralan ng chapter na ito, maaari mo nang magawa ang magkabit ng gauge manifold sa service valve, ipaliwanag ang dahilan at mga paraan ng evacuation, ipaliwanag kung paano magkarga o mag-charge ng system, makilala ang mga uri at gamit ng filter dryers, ipaliwanag ang gamit ng sight glass na may moisture indicator, makilala at ipaliwanag ang trabaho ng suction accumulator, ipaliwanag ang trabaho ng oil separator. Okay. Ginagamit ng mga technicians ang gauge manifold sa maraming kapaki-pakinabang na mga gawain. Pinapakita ng panlabas na mga sukat ang pressure at ang pangloob naman ay ang temperatura. So, nakikita dyan, ito sa labas, yan yung pressure, pero may tinatapatan yan na sa bandang loob na temperature. Depende siyempre sa gamit mong gauge. Susundan mo lang ang arrow o karayom at tatapat ito sa temperaturang kaya ng pressure. Ang mga pihitan naman ay kinokontrol ang daloy ng refrigerant mula sa gitna. Ginagamit ang dilaw na hose sa gitna kapag nagkakarga. So, ang kinokontrol lang nitong pihitan na dalawang ito ay itong gitna. Pag binuksan mo, dadaloy na ito papunta ron. Pero itong dito, hindi yan kinokontrol nito. Mababasa mo pa rin yung gauge papunta rito kahit na sarado to. Basta ito nakakabit. Ganon din dito sa kaliwa. Iba't ibang kalidad ng mga hose at ang mga mumurahin ay kalimitan ng napupunit sa tabi o nagbo-burst dito sa tabi. Ang working pressure na 500 at burst pressure na 3,500 PSIG ay magandang uri ng hose. Pero sa ngayon na R410A na ang karaniwan at hindi na ang R22, mas magandang humanap ng mas mataas pa sa 500 PSIG na working pressure. May dalawang sukat ng haba na kalimitang ginagamit. Ang 36 inches ay yung 3 feet na mainam gamitin sa mga maliliit na ref at aircon at ang 60 inches o yung 5 feet na pang industrial. Kulay asul ang kulay ng hose na nasa low pressure at lagi itong nakalagay sa kaliwa ng manifold. Ito. Kulay pula naman ang hose ng high pressure at nakalagay ito sa kanan. Kulay dilaw naman ang charging hose na nasa gitna. Mainam na piliin ang mga manifold na may dead end connectors sa manifold para maiwasang mapasukan ng dumi ang hose kung hindi ginagamit. Yan, yung kabitan na ito, yan ang dead end connectors para hindi nakalaylay yung hose. So kung pipili kayo ng bibilhin na manifold gauge, dapat yung may kabitan na ganyan. Laging nakasara ang mga pihitan ng manifold maliban na lang kung kailangang magkarga. So kung magche-check lang kayo ng ng pressure, sarado to, kabit ito, automatic makukuha mo na yung pressure. Hindi kailangang buksan 'yan. Pag nagkarga lang saka bubuksan ang mga pihitan na to. Huwag gaanong higpitan ng pagsara para hindi masira ang neoprene gaskets. Malambot lang kasi yung saraduran niyan . Kaya huwag masyadong higpitan.
Karaniwan ng nakalagay ang mga service valves o kabitan ng manifold gauge sa 3 lokasyon. Nakagagawa ng test at repair sa mga lokasyong ito nang wala masyadong nakatatakas na refrigerant. Laging sakluban ng cap ang mga service valve kung hindi ginagamit. Ayan yung service valve locations, ano. Ang isa ay nasa suction line dito. Laging merong isa sa suction line banda. Meron din namang isa sa high discharge line. At meron din naman sa liquid line. Nakalimitan, nakakabit sa receiver. Liquid receiver service valve na tinatawag. So yung tatlong yan ang main na kabitan talaga ng mga service valves. Sa ibang service valve, may mga nakasarang service valve gamit ang plug. Tulad niya, no, sarado. Kailangan pang gamitan ito, mga adapters, ano. Para makabit ang gauge, kailangan pang palitan ng plug na ito ng half union. Ayan. Pagkatapos, kakabit pa ito, saka pa lang may kakabit yung gauge. Pareho lang ang paggana ng mga service valves pero magkakaiba sila ng laki. Ang normal na operasyon nito ay kapag back-seated ito o nakabukas ng todo. Sa posisyon na ito, sarado ang service port o yung tinatawag ding charging port o access port. Pero malayang nakakadaloy ang refrigerant sa buong sistema. Mainam na pambukas at pangsara sa valve stem ay ang ratchet wrench na tulad ng nasa larawan. May 4 na sukat ito kaya pwede ito sa 4 na common na sukat ng stem. Ratchet yan, kaya automatic yan. Pipindutin lang ito. Pataas pababa. Nagbabaliktad na siya ng ikot. Yan ang pinakamainam dyan para hindi mabilog. So, suction service valve, cracked. Kapag sinabing cracked open, sinara ng kaunti ang service valve kaya makakadaan pareho ang refrigerant sa system at pati na ang refrigerant galing sa service port. Kaya mainam na gawin ito kapag nakakabit na ang blue hose ng manifold gauge sa service port para hindi makatakas ang refrigerant. Ito ang paraan para basahin ang suction pressure, bubuksan, pihitin pa loob ng kaunti ang stem valve. Ayan, tulad niyan, Pagka ito cracked open, hindi siya back-seated na nakatodo rito, nakapasok siya ng konti sa loob, so nakabukas siya, makakalusot yung daloy ng refrigerant dito. So may mababasa kang pressure pagka pinasok mo siya ng konti, habang patuloy naman na nakakadaloy yung refrigerant. Ang purging ay ang pagpapakawala ng kaunting refrigerant para maitulak palabas ng hose ang hangin na nasa loob ng hose pagkatapos ikabit sa service valve. Buksan lang ng kaunting tansong thread sa dulo ng hose sa bandang manifold. Kailangan tandaan ng mga technician na kailangan mag-purge o palabasin yung kaunting refrigerant tuwing ikakabit sa service valve ang manifold para maiwasan na makapasok ang hamog o moisture sa loob ng system. Ayan. Ito, pag nakakabit na siya rito, di syempre meron ka nang mababasa dyan. Pero ang pinakamaganda mong gagawin, bubuksan mo ng kaunti ito, magpapakawala ka ng kaunti para yung hangin na nandyan sa loob bago mo ikabit, makakalabas. Ayan, yan ang tatandaan din ng mga baguhang technician, lagi yan ang gagawin. Kapag ang valve stem ay front-seated o isinara ng todo, dapat na makita ang mabilis na pagkakaroon ng vacuum pressure na 20 inches to 28 inches of mercury. Pinapakita nito na ayos ang buga ng compressor dahil maganda ang higop nito. Nakakontrol din ng suction pressure gamit ang service valve stem. Kung namamatay ang system sa pamamagitan ng low pressure, maaari mong pababain agad ito kapag front-seated at nakabukas lamang ng konti. Ayan, so gusto mong mamatay ang system dahil mag-check ka. Ang pinakamadali mong gawin kung namamatay siya sa pressure, low pressure, ay i-front seat mo ito ng konti o
halos todong-todo, konting-konti na lang yung ano, pwede mo na rin itodo kung gusto mong mabilisan na mamatay at mamamatay yung system, ano. Kapag nakabukas ng kaunti ang DSV o Discharge Service Valve, habang umaandar, may mainit na refrigerant na dadaloy palabas ng service port, na dapat may mapupuntahan ang mainit na refrigerant na ito dahil madali nito mapapasabog ang mumurahing mga hose ng manifold. Yan, pag kinabit mo yan, mainit yung dadaloy dito kasi yan ay discharge line yan, discharge port yan. So hot gas yan. So hindi dapat magtagal yung gauge mo dito kasi hot gas yung pumapasok dyan, lumalambot ang rubber. So kung magtatagal ka dyan ng konti, dapat may may pupuntahan tangke itong kabila dito. Sa ganon, pwede mong buksan to ng konti, pupunta siya ron para hindi siya namamalagi rito, hindi masobrahan ng pressure, lalo na kung medyo high pressure yung system. Babala, hindi dapat na i-front seat o sarhang todo ang discharge service valve kapag umaandar ang system dahil baka sumabog ang iyong compressor. Pinapakita ng larawan kung paano magbasa ng system pressures kapag gumagana ang system. Hindi nahadlangan ng paraan na ito ang pagdaloy ng refrigerant sa system. Dapat ay alam mo ang inaasahan mong reading ng pressure bago mo ikabit ang gauge dahil malalaman mo agad ang dalawang karaniwang problema sa unang pagbasa pa lang. Ayan, dapat bago mo ikabit yung gauge mo, alam mo na kung anong ini-expect mong basa dyan base sa karga niyang uri ng refrigerant at saka yung kung siya ay air conditioning o refrigeration na system, kung anong cooling ang inaabot niya. So alam mo na kung anong mababasa mo dyan. So ito yung mga dalawang malalaman mo kaagad sa unang kabit mo pa lang. Ang mga ito ay una, walang refrigerant sa system o kaya ay kulang. Kalawa, hindi dumadalo yung refrigerant. Ayan. Pag hindi tumaas ito, hindi mo nabasa ang mataas ito, pero ito mataas, hindi na dumadaloy kasi wala siyang higop, wala rin siyang buga. Ayan. Superheat at subcooling. Nababasa lamang sa mga gauge ng technician ang saturation pressure ng refrigerant at hindi nito nababasa ang superheat at subcooling. Kakailanganin ang mga thermometer para malaman ang temperatura na mataas o mababa sa saturation. Yan, so tulad nito, mabasa mo dito 110 degrees Fahrenheit. Pagdating dito, nilagyan mo ng thermometer, kita mo 100 na lang, so alam mo na may 10 degrees subcooled ka. Pagdating dito, pareho pa rin sila, 10 degrees subcooled. Pagdating dito, 30 degrees na siya, 32 degrees ang kuha mo temperature. Pagdating dito, 42 na siya, so may superheat ka na naman na 10 degrees. Ayan, dito subcooled, sa mainit, tatandaan nyo, sa mainit, subcooled siya, sa malamig, superheated siya. Ayan. Nagsisilbing ipunan ng sobrang refrigerant ang liquid receiver. Meron din itong service valve na tinatawag na LRSV o Liquid Receiver Service Valve. Mainam ang lokasyon nito dahil naiiwasan ng pagkasayang ng refrigerant kung isasara ito. Ang malalaking liquid receiver ay may dalawang service valve at kapag sinara ang dalawa, naihihiwalay sa sistema ang liquid receiver at maaari nang gumawa ng repair sa system. Ayan ang liquid receiver. Ayan. Nandito kalimitan na kung isa lang yung kanyang service valve, nasa outlet siya nakalagay. At pansinin mo, ang tubo na kumukuha ng liquid ay papunta sa ilalim. Kaya sigurado liquid lang makukuha nito. Walang moisture kasi liquid line to. Dapat purong liquid lang ang pupunta doon sa iyong metering device. So kalahati niyan ay liquid
meron namang vapor dito sa itaas na ito. Ayan. So pag sinara mo yan, may ipon lahat dito yung liquid. Higupin ng compressor yung ditong bahagi. Tapos sa condenser may iwan na konti. Pareho lang ang reading na makukuha sa liquid receiver service valve at sa discharge service valve. Parehong makukuha rito ang saturation pressure dahil hindi nababasa ng gauge ang superheat at subcooling. Mas mababa ng mga 2 o 3 PSI jump pressure reading sa liquid receiver service valve dahil sa pagbaba ng pressure sa pagdaan sa condenser. Binabaliwala na lang ang pressure drop na ito dahil hindi gaanong maselan ang discharge pressure kumpara sa suction pressure. So may konting kaibahan lang mas mababa ng konti dito, 2 to 3 PSIG lang ang diferensya. So baliwala na yon. Kapag higit pa doon, baka may problema Ang manual pump down ay ang proseso ng pagkulong sa refrigerant sa loob ng liquid receiver. Sinasarhan ang liquid receiver service valve, front-seated siya, para walang makalabas na refrigerant mula dito. Paanda rin ang compressor hanggang sa mag-zero ang asol na gauge, yon, mag-zero siya, na nakakabit sa suction service valve. Mapupunta ang karamihan ng refrigerant sa liquid receiver, pero may matitirang kaunti sa condenser. Yan. Pwede na ngayon ibalik ang pressure sa 1 to 2 PSIG saka isasara yung discharge line service valve. Sa sitwasyong ito, pwede nang gumawa ng repair sa compressor at sa evaporator nang hindi natatapon ng refrigerant. So pagka nag-manual pump down ka, sinara mo to, antayin mong mag-vacuum yan. Pag nag-vacuum yan, alam mong napunta na dito yung mga liquid mo. Itataas mo siya ngayon ng konti kaysa sa atmospheric pressure, mga 1 o 2 PSIG. Bakit? Para pagka binuksan mo yung system, inihiwalay mo na ito, binuksan mo, ay walang papasok na moisture kasi mas mataas yung pressure sa loob ng mga 1 to 2 PSIG. Hindi siya hihigop ng moisture. Two receiver service valves, ito yung mga malalaki May dalawang service valve ang mga malalaking liquid receiver na nakakabit sa pasukan at labasan. Maaaring gamitin ang service valve sa bandang pasukan para palabasin ang hangin na maaaring nasa system. Purging. Para ma-purge ang mga hangin at iba pang elementong hindi mako-condense, isasara ang service valve sa outlet ng liquid receiver habang umaandar ang system, at saka isasara ang service valve sa inlet kapag nag-zero ng pressures sa asol na gauge at papatayin ang compressor. Yamang liquid lamang ang maaaring makalabas ng receiver. Nakulong ang di kanais-nais na hangin o moisture sa ibabaw ng liquid, at ito lang ang makalalabas kapag binuksan ng kaunti ang pihitan sa gauge na kulay pula. Ayan, so sinara mo yan. Tapos nag-pump down ka, manual pump down ka. Nag-zero na ito. Nag-vacuum pa nga. Okay. Saka mo sinara dito. Pag sara mo dito, so naka-isolate na ito. Nandito na lahat yung liquid mo. Meron ka na lang konting vapor dito sa condenser side. Konting-konti na lang yon. Ngayon, dahil liquid ito, purong refrigerant ito nasa ibaba. At yan lang ang lumalabas. Nasaan ngayon yung iyong mga moisture? Dahil na-trap na sila dito, nandito sila sa ibabaw. Kasi hindi sila humahalo. Andyan sila. So kapag binuksan mo ito ng kaunti at pinalabas mo dito sa dilaw na linya na yan, pinalabas mo yan, lalabas yung moisture at iba pang di kanais-nais na hangin dyan. Ganon. So kung ganun lang ang duda nyo sa system, pwede nyo i-purge sa ganitong paraan. Pag hindi nakuha, ay maglilinis na talaga ng system.
Ito naman ang mga ginagamit sa mga maliliit na mga pambahay na refrigeration equipments tulad ng ref at aircon kapag gustong i-diagnose ito dahil wala itong mga service valve. Pero hindi ito pangkaraniwan sa ating bansa. Itong mga piercing to line piercing valves. Ikakabit sa tubo, pagkatapos pagka pinihit ito, may tutusok, mabubutas yung pwede na ngayong maglagay ng gauge dito. Kaya lang, ang problema na pag tinanggal mo yan, paano yung tusok na yan? So, hindi mo natatanggalin yan. Hindi ito advisable, kaya wala masyadong gumagamit nito. For educational purposes lang kaya nilagay ito dito. Core valves, ito. Ang core valves ay tinatawag dito sa atin na access valves at ito ang karaniwang ginagamit natin sa ref at aircon na pangbahay o maliliit ang sukat. Hinihinang ito, kaya pwede itong permanente na nakakabit. Siguraduhin lang na natanggal na ang pito bago hinangin para hindi ito masira. Ayan, yan yung pito. Tatanggalin mo na yan bago ka maghinang kasi may may goma ito. Pang selyo niya, mga gasket. Dito meron yan at dito sa panabi meron din yan. Okay? Pinagbabawal ang pagpapakawala ng refrigerant sa paligid ng sinasadya. Ang pinapayagan lamang ay ang kaunting pinapakawalan dahil sa purging o pagtatanggal ng hangin sa hose. Pero dito sa atin, wala pa yatang EPA, wala pang Environmental Protection Agency. So, hindi pa nila sinasaklaw masyado itong mga refrigerant. Kaya wala pang hinuhuli sa atin. Ang evacuation ay ang terminong ginagamit kapag gumamit na ng vacuum pump para alisin ang lahat ng mga gas sa system. Ginagawa ito pagkatapos ng repair, leak testing, at kapag ibababa mo ang system pressure sa atmospheric. Karaniwan ang ginagawa ito bago kargahan ng refrigerant system pagkatapos ng repair. So, ayan pagka ni-repair mo yung system, tapos ka na maghinang at lahat, na flushing mo na siya, ayan, vacuum ka na. Pero dapat bago ka mag-vacuum ay nakapag-leak test ka na. Dahil kung hindi at nag-vacuum ka, may leak pa pala siya, makakahigop siya ng moisture, magdudumi yung system. So siguraduhin na nakapag-leak test na bago mag-vacuum o mag-evacuate. Pagkatapos mag-evacuate, kakargahan na ng refrigerant ang system. May ilang paraan ng pagkarga ng refrigerant pero lahat ng paraan na ito ay dapat na mas mataas ang papasok na pressure kaysa sa pressure ng system. Pwedeng sa suction side lang o pwedeng parehong nakabukas ang suction at discharge kapag nagkakarga. Pero itong huli, yung parehong nakabukas, dapat na hindi pa pinaandar ang compressor. Isasara na ang DLSV, Discharge Line Service Valve, kapag paandarin na ang compressor. Kapag malaki ang system, kinakargahan ng mga makaranasang technician ng system ng liquid sa liquid line or sa liquid receiver habang nakapatay ang unit para mas mabilis mapuno ang system. Ayan, so pwedeng liquid dito, lalo na doon pagkalampas ng evaporator, ng condenser, doon ka magkakarga sa may liquid receiver. Doon ka magkakarga ng liquid. So lalagyan mo na doon, makikita mo sa sight glass kung meron na siya. Pagkatapos saka mo palang paanda rin para mabilis yung ginagawa mong pagkarga, lalo na kung malaki yung system. Pag vapor ang kinakarga mo, ganyan, nakatayo. Pero merong mga refrigerant na kinakailangan liquid ang karga mo, itataob mo yan. At kung dito ka nagkakarga, dahan-dahan lang ang pasok para hindi pasukin yung iyong mga piston ng liquid. Dahil hindi nako-compress ang liquid, vapor lang ang nako-compress. Sisirain ng liquid ang iyong compressor.
Ang mga pambahay na system ay kalimitan ng ginagamitan ng capillary tubes at nagsisilbi itong metering device tulad ng expansion valve at kinakabit ito sa filter dryer na nakakabit naman sa liquid line. At kung minsan, ito na ang nagiging liquid line, yung mismong capillary tube na yan, yung maliit. Minsan, ito na rin ang nagiging liquid line. Ano na siya, metering device na. At nagtatrabaho na siya tulad ng expansion valve. Pinabababa niya ang pressure. At the same time, dahil liquid yung dumadaan sa kanya, liquid line na rin siya. Ayan. Sa ganito siya nakakabit, Okay. Kalimitan na nakalagay ang filter dryer sa liquid line at inaalis nito ang moisture at dumi sa system. Dinadagdagan ng isa pang filter dryer sa may suction line kapag nasunugan ng compressor. Kung talagang hindi duda ka at hindi masyado nalinis yung system dahil maraming acid kapag nasunog yung compressor maraming acid sa loob, nagdadagdag pa ng isang liquid line dito. Kalimitan na nandito yan ito yung filter dryer mo pagkatapos ng receiver dito siya. Pero pag nasunog ang system, may isa pa dito sa suction line para sigurado malinis. So ito yung trabaho ng mga filter dryer. Sinaharang ng filter dryer ang moisture at acid sa system at pati na ang mga dumi tulad ng kalawang na sumasama sa refrigerant. Pero kapag puno na ng moisture ang dryer, hindi ito nagbabara. Pinadadaloy niya kasama sa refrigerant ang sobrang moisture. Yun. So, nawawala ng silbi, Hindi na siya dryer. Hindi na niya mapatuyo yung refrigerant. Nagbabara lang ito kapag napuno na ng kalawang o asido. So, ganun pala ang trabaho ng filter dryer. Dryer lang siya habang hindi pa siya puno ng moisture. Pero pag napuno na ng moisture at meron pa rin sa system, padadaluyin na niya yun. Hindi na niya makakapitan yung moisture. Yan. So, magre-replace ka na ng kahit hindi pa siya barado ng laman loob. Ang sight glass ay nilalagay sa liquid line pagkalampas sa filter dryer. Ayan filter dryer, ayan yung sight glass. Ang manakan-nakang pagbula ay nagpapahiwatig ng normal na operasyon ng expansion valve. So, kung paminsan-minsan bumubula siya, okay lang yon. Subalit, ang sobrang bula ay nagpapahiwatig ng kakulangan ng refrigerant. Tuloy-tuloy yung bula. Nagpapalit ito ng kulay mula sa berde na ibig sabihin ay tuyo o good o walang moisture tungo sa dilaw na basa o may moisture ang ibig sabihin. Ang ibang brand naman ay mula sa purple, parang violet, tuyo, tungo sa pink, yes, yung basa. Kapag basa na ang pinapakita ng kulay, papalitan lamang ang filter dryer para bumalik sa tuyo ang kulay nito. So, kung dilaw na siya, pinalitan mo ng filter dryer, magiging berde ulit siya. Ganyan din, kung pink na siya, basa na, magiging violet ulit siya, purple, kapag pinalitan ng filter dryer. So, hindi kinakailangan palitan din yung sight glass, filter dryer lang. Suction accumulator. Ayan. Ano bang trabaho nito? May ilang systems na pinapahintulutan ng konting liquid refrigerant na dumaloy sa suction line at nilalagyan ito ng suction accumulator para hindi ito makadiretso sa compressor dahil sisirain ito ang compressor. Lalong-lalo na yung mga mabababa ang temperatura. Nasa suction line na may liquid pa rin, hindi pa siya bumula masyado doon. Hindi pa siya naging singaw. So, nilalagyan yan ng accumulator. Nag-i-evaporate ang liquid sa loob ng accumulator kaya singaw lamang ang bumabalik sa compressor kasama ang kaunting langis. Ayan, sa pagpasok dyan, dito, bababa siya na ganun, malaki yung, malaki yung space.
yung bumaba dyan na liquid na kaunti, bubula. Ayan, kung meron mang hindi bumula, nandito lang siya sa baba. Pagkatapos, nandiyan dyan yung mga oils. Papasok naman dyan yung oil kasama yung vapor na nahigop dito. Tutulak niya yung oil. Babalik naman doon sa compressor dito, ano. Ayan, ganun ang trabaho niyan. Accumulator. Lagi yang nasa suction line. Hindi napapabalik ng ilang system sa compressor ang langis na sumasama sa pag-ikot ng refrigerant, kaya ginagamitan ito ng oil separator. Inilalagay ang oil separator sa hot gas discharge line para matanggal agad ang sumamang langis sa compression at ibalik ito sa compressor. Kapag marami na ang langis, bubukas ang float valve at ang malakas na pressure naman ng refrigerant ang magbabalik ng langis sa compressor. Compressor. Wrong spelling. Nababalutan ng insulation ang oil separator para maiwasan ang condensation o pagiging liquid ng vapor sa panahon ng off cycle. Okay. So yan, ano. From compressor, nasa discharge line ang oil separator. Pagbuga niya dyan, bubugas siya ng vapor pero may kasamang oil. Yung oil bababa rito. Pagbaba rito, lulutang ito. Pag lumutang na siya, medyo tumaas na siya, bubukas ito. Pagbukas niya rito, dadalo yung oil dyan dahil itutulak siya ng mataas na pressure nito. Babalik yung oil papunta sa compressor. So, ganun ang trabaho niya, no? Ngayon, binabalutan ito ng insulation. Bakit? Kasi pagbaba dyan, malaki yung space na ito. Pagbaba dyan, maaring pagka patay yung system, lumamig yung vapor, maging liquid sa loob nito. Magkaroon ng kaunting liquid dyan at hindi maganda yon, no? Kasi baka may sama ng oil pabalik doon, baka mayari yung compressor, masira. Ito naman tayo sa vibration eliminators. Ang mga vibration eliminators ay nagtatanggal ng vibration ng compressor para hindi mapunit ang mga pipe. Ang pinakamainam na instalasyon nito ay kaayon ng compressor crankshaft. So ito yung crankshaft dito, dapat nakaparallel siya. Yan, kaayon. Ayan. Parallel, sabi dyan, parallel. Pero yung ganito, acceptable din naman. Pero, ito ang pinakamainam na parte. Kasi pag umuga yan, konting galaw lang yan. Ito medyo, bagaman na acceptable siya, mas ito ang recommended. No? Ang vibration ang ikalawang dahilan ng leak o pagsingaw. Yung pala ikalawa. Ano yung una? Maling trabaho ng technician ang una o pangunahing dahilan ng singaw. Ayan. Narito ang isang system na nakakabit lahat ng accessories na tinalakay natin. Kabisaduhin ninyo ito upang masagot ninyo ang pagsusulit sa susunod na slide. Ayan. Compressor. Ito. Discharge service valve. Oil separator, hot gas discharge line, condenser, liquid receiver service valve, filter dryer, sight glass, liquid line, control valve o yung metering device, tapos evaporator, suction line, suction accumulator, vibration eliminator, suction service valve. Ayan. So, tandaan nyo yan, ha? Tandaan nyo yan. Tapos, sa susunod, wala nang nakalagay ng mga pangalanan nyo. Kung hindi nyo maalala, bumalik na lang kayo dito sa slide na ito. Hanggang sa makabisado ninyo lahat. Okay. Next slide.
Ayan. Ito daw yung number 1. Excuse me. Number 2. Number 3. Ayan. Ano mga pangalan yan? So, i-post nyo at sagutin nyo ito. Kung hindi nyo masagot, balikan nyo yung nakaraang slide. Hanggang sa makabisan nyo. Paulit-ulit lang. Okay. So, dito nagtatapos ang ating pag-aaral sa chapter 8. Susunod naman, pag-aaral natin ang chapter 9. So, see you next lesson, guys.